Nagsagawa ang Ukraine ng isa sa pinakamalalaking kampanya ng mga pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Rusya mula simula ng digmaan. Makikita na ang epekto sa mga saradong pabrika ng langis, tinamang port, nasusunog na terminal at paggalugi sa pananalapi na inihaharap ng Kiev bilang direktang dagok sa makinarya ng digmaan ni Vladimir Putin. Ngayong Biyernes, ika-24 ng Abril, 2026 ang sentrong punto ng krisis ay simple lang. Sinimulang targetin ng mga drone ng Ukraine ang sentro ng ekonomiya ng pananakop ng Russia. Tinatamaan nila ang langis na tumutulong sa Moscow na pundohan ng mga sundalo, armas, gasolina at lohistika sa harapan. Ikukuwento ko yan, pero ngayon mag-subscribe ka muna sa channel para palaging updated. Real-time na balita, mataas ang kalidad ng pamamahayag. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Ganito ang nangyari. Noong madaling araw ng Abril, 18 umatake ang mga drone ng Ukraine sa iba't ibang rehiyon ng Russia na may mga target na konektado sa langis, gasolina at pag-export. Sa Samara, tinamaan ang mahalagang mga refinerya. Sa Leningrado, naisama sa target ang Vysotsky Terminal na konektado sa Lukoil. Sa Krasnodar, napunta ang atensyon sa mga estruktura ng pagbubomba at sa rutang tumutulong sa Moscow na mailabas sa mga produktong enerhiya. Iniulat ng Reuters na may mga pag-atake sa mga refinerya, imbakan ng langis sa Crimea at terminal sa dagat Marcos ayon sa lokal na autoridad ng Russia at mga source mula Ukraine. Tinugo ng Russia gamit ang karaniwang pahayag, sinabing napabagsak nila ang daan-daang Ukrainian drone. Ayon sa Moscow, ang mga air defense ay nakapagpabagsak ng 258 drone noong gabi ng mga pag-atake noong ika-18 ng Abril. Pero ibang kwento ang sinabi ng mga sunog. Itim na usok, mga nasidang estruktura at pagkaantala sa mga refinery ang nagpakita na may ilang drone na nakalusot, tumama at nagdulot ng pinsala. Para sa Ukraine, ito ang mahalagang punto. Maaring sabihin ng Moscow na napabagsak nila ang drone pero di nila maitago kapag nagsimula ng masunog ang langis. Hindi basta-basta pinili ang target na ito. Inaatake ng Ukraine ang bagay na sumusuporta sa digmaan sa likod ng mga trinsera. Ang langis ng Russia ay hindi lang isang kalakal. Ito'y pera, gasolina, kapangyarihan at militar. Kapag tumigil ang refinerya, nababawasan ang produksyon ng langis. Kapag naapektuhan ang terminal, nadedelay ang kargamento. Kapag may sunog sa imbakan, dapat ayusin ang lohistika. At kapag nangyari ang lahat ng ito ng sabay-sabay, si Putin ay nahaharap sa isang pressure na hindi lang sa larangan ng labanan, kundi pati na rin sa kaban ng estado ng Rusya. Ang refinerya ng Novokuybishevsk ng Rosneft ay naging simbolo ng bagong panahon. Ayon sa Reuters, tumigil ang pangunahing pagpoproseso ng langis sa unit matapos atakihin ng Ukraine noong Abril 18. Ibig sabihin, hindi lang sa larawan ng sunog nagkaroon ng pinsala, nagkaroon talaga ng epekto sa operasyon. At kapag ang isang refinerya na ganito kalaki ay nagbawas o tumigil sa pagpuproseso, maaring kumalat ang epekto nito sa gasolina, supply, pag-export at lohistika ng militar. Pumasok din sa sunod ang refinerya ng Syzran. Ayon sa ulat ng Reuters tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia, itinigil ng unit ng Syzran ang pagre-refine matapos masira ang mga kagamitan sa pagpoproseso noong Abril 18. Kayang magproseso ng refinerya ng halos 170,000 bariles kada araw. Noong 2024, ayon sa mga pinagkukunan ng industriya na binanggit ng ahensya, nakapagproseso ito ng 4.3 milyong tonelada ng krudong langis. Ipinapaliwanag ng numerong ito kung bakit pinupuntirya ng IVE ang mga puntong ito. Bawat paghinto ay apektado ang mahalagang bahagi ng makina ng Russia. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang presyon sa dagat itim. Noong ika-20 ng Abril, inatake ng mga drone ng Ukraine ang TUAPS, isang estratehikong pantalan na ginagamit para mag-export ng mga produktong petrolyo, uling, pataba at iba pang produkto. Ayon sa autoridad ng Russia na binanggit ng Reuters, isang namatay at isang nasugatan sa pag-atake. Ang lungsod ay tinamaan na noong ika-16 ng Abril at ang bagong opensiba ay dumating habang abala pa ang Moscow sa pagharap sa mga epekto ng naunang sunog. Ang Tuapse ay hindi lang karaniwang daunan, mayroon din ditong mahalagang refinerya ng Rosneft na nag-e-export ng malaking bahagi ng kanilang produkto. Iniulat ng Reuters na itinigil ng refinerya ang kanilang operasyon matapos ang pag-atake noong ika-16 ng Abril.
Pagkatapos, nagkaroon ulit ng mga pinsala sa infrastruktura ng transportasyon at imbakan ng langis sa daungan. Dahil sa tindi ng sunog, sinabi ng lokal na otoridad na daan-daang bumbero at maraming sasakyan ang rumesponde para apulahin ito. Ito na ang pinakamabigat na pangyayari sa Moscow. Ang digmaan ni Putin sa Ukraine ay bumabalik na laban sa sensitibong bahagi ng Russia. Matagal nang binubomba ng mga misil at drone ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine. Ngayon, gumagamit ang Ukraine ng long-range drones para tamaan ang sektor na sumusuporta sa pananakop. Isang kalkuladong tugon, hindi lang simboliko. Ipinapakita ng Kyiv na kung atakihin ng Moscow ang enerhiya ng Ukraine, pwedeng tamaan ang langis ng Russia. Nangyayari ito sa sensitibong panahon. Noong Abril 18, pinalawig ng Estados Unidos ng 30 araw ang pahintulot para sa mga kargamentong langis ng Russia sa dagat, kasabay ng presyur sa enerhiya dahil sa krisis sa gitnang silangan. Iniulat ng Associated Press na dumating ang hakbang na ito ilang sandali matapos ipahiwatig ng kalihim ng Treasury, Scott Bessent, na hindi na palalawigin ang pahinga. Para sa Kiev, delikado ang ganitong kaluwagan dahil maaari nitong payagan ang mas maraming pera mula Russia. May direktang epekto rin sa militar ang opensiba, hindi lang para sa export ang fuel. Pinapagana nito ang mga truck, armored vehicles, generators, transport units, logistics systems at pagkukumpuni sa frontline. Mahalag rin ang mga pampadulas para sa mga sasakyan at kagamitan. Kapag tinamaan ng mga imbakan, refinerya at terminal, maaaring makahanap ng alternatibo ang Rusya. Pero mas bumabagal, mas nagmamahal at mas nagiging vulnerable ang lahat. Sa okupadong bahagi ng Ukraine, halos pareho ang lohika. Ayon sa mga ulat militar na kaugnay ng kampanyang ito ng mga pag-atake sa imbakan ng fuel, pampadulas at unit ng pagkukumpuni sa mga okupadong reyon. Ito ay lumiliha ng dalawang antas ng presyon. Sa loob ng Rusya na tinatarget ng Kyiv ang produksyon, pag-export at pag-iimbak. Sa okupadong lugar, tinatarget nito ang lohistika ng mga tropa. Ang layunin, bawasan ng fuel, pyesa, pabagali ng daloy at dagdagan ng pag-i-improvise sa pagpapatakbo ng digmaang Ruso. Ang Rusya ay may estruktural na problema dahil sa laki ng teritoryo nito. Ang mga refinerya, pantalan, oil pipeline, mga pumping station at mga imbakan ay nakakalat sa iba't ibang reyon. Para maprotektahan ito, kailangan ng Moscow ng sapat na air defense na mukhang kulang sila. Kung palakasin mo ang isang refinerya, baka mawalan ng depensa ang ibang pantalan. Kung protektahan mo ang mga base militar, maaaring malantad ang imbakan ng langis. Kung ilapit mo ang mga sistema sa langis, hihina ang ibang lugar. Problema ito na walang madaling solusyon. Mahalaga rin ang Baltic Sea sa larong ito. Mahalaga ang mga terminal gaya ng Primorsk, Ust-Iuga at Bisotsk sa pag-export ng langis ng Russia. Pag tinamaan ng Ukraine ang mga koridor, hindi lang lokal na infrastruktura ang apektado. Nakikialam ito sa mga rutang ginagamit para dalhin ang langis at mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pinapataas nito ang pagkaantala at panganib sa mamimili at pinipilit ang Russia na ayusin muli ang kargamento. Sa mahabang digmaan, bawat delay ay may gastos. Tinukoy ng espesyalistang si Boris Aronstein ang mga pag-atake laban sa infrastruktura ng pag-export ng langis bilang isa sa pinakamalalaking banta sa pag-export ng Russia mula na magsimula ang digmaan ayon sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty. Tinutulungan ng pagsusuring ito ipaliwanag kung bakit napapansin ng mga pag-atake. Hindi ito isang hiwalay na pagsabog. Layunin nito ang pahinain ng pangunahing pinagkukunan ng pera ng Russia mula sa ibang bansa. Nakakawasak ito para sa Rusya. Hindi lang ito sunog. Isa itong sunod-sunod na pangyayari. Ang Samara, Syzran, Novokubishevsk, Vysotsk, Tuapse, Sinakop na Crimea at iba pang mga ruta na konektado sa enerhiya ay dumaranas ng parehong presyon. Patuloy ang Rusya sa pagpuksa ng apoy pero may bagong lumalabas. Inayos ang isang lugar pero nagiging target ang isa pa. Sabi nilang napabagsak nila ang mga drone pero kita nilang humihinto ang mga pasilidad. Sa bawat atake, parang naghahabol lang ang Moscow para makabawi sa pinsala nang hindi lubusang makontrol ang takbo ng mga pangyayari. At tuloy na lumalaban, nag-deny at nag-aayos ang Rusya pero ipinakita ng mga pag-atake noong Abril ang hindi komportableng realidad para kay Putin. Ang pangunahing lakas ng ekonomiya ng Moscow ay naging target ng mga drone ng Ukraine.
I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.